Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po na muli binigyan mo kami ng pagkakataon sa umagang ito upang kami ay mabuhay at sa iyo ay sumamba at maglingkod. At maraming salamat po na sa oras na ito, muli kaming makakapag-aral ng iyong mga salita at makakapakinig ng iyong mga instructions at ng iyong mga principles in life. Salamat po o Diyos sa kaliwanagan at karunungang ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Hiling namin sa iyo o Diyos na mangusap ka sa bawat isa sa amin. At tulungan mo po ako ang iyong lingkod na maihayag ang iyong salita ng buong linaw at ito po ay maintindihan naming lahat. Salamat po o Diyos, sa iyo po ang papuri at pasasalamat at pagdakila. Sa pangalan ni Yeshua. Amen. Tayo po ngayon ay nasa Exodus chapter 22 na, part 2. At ito po ay bahagi ng Torah na tinatawag natin. At kapag sinabi po nating Torah, ito po ay yung 5 aklat ng una ng lumang tipan. Sandali lang po, nawala yung aking. Sandali lang ho. Ayan. Okay, so as I was saying po, ang Torah ay yung first 5 books of the Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. And the rest of the Old Testaments ay ang tinatawag po nating Tanakh in the Hebrew language. Ang tawag po dyan ay Tanakh. So yung first 5 books is Torah, yung entire Old Testament ay Tanakh. Now, ang Torah, ang ibig sabihin po ay teachings or sometimes it is called instructions. Hindi po ibig sabihin yan law. No, hindi po ibig sabihin ng Torah ay law. Ang ibig sabihin ng Torah ay teachings and sometimes it is called instructions. So ito po ay sinulat ni Moses at of course under the inspiration of the Holy Spirit. At ito ay ibinigay ng Diyos sa bayang Israel upang sila ay bigyan ng instructions, upang sila ay turuan. So ano po ang dahilan bakit kailangan silang turuan? Bakit kailangan silang bigyan ng instructions? Kasi galing sila sa Egypt at alam na ho natin yung kasaysayan doon kung paano sila napunta nang si Joseph ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid bilang alipin at siya ay napadpad doon sa Egypt. And long story short, ay lumaki ang kanilang lahi doon hanggang dumating po yung time na sila'y inalipin ng Egypt at umiyak sila sa Diyos at sila ay pinalaya ng Diyos mula sa Egypt at dinala sila doon sa wilderness papunta doon sa promised land na yung tinatawag nating land of Canaan na ngayon ay bayang Israel. At bago sila pumasok doon, ay binigyan sila ng Diyos ng instructions. At ang tawag ho natin dito, yung justice system nila ay yung mispat. At itong mispat na ito ay nag-start doon sa Exodus chapter 20, Ten Commandments. At nalaman ho natin na yung Ten Commandments ay yun yung foundation ng mispat. Siya yung foundation ng justice system ng Diyos. At bago pa sila pumasok ng promised land, binigyan na sila ng instruction ng Diyos kung ano ang kanilang gagawin. So, kaya ito pong instruction na ito ay ibinigay ng Diyos upang sundin nila. At ito ang maging panuntunan nila pagdating nila while they were in the wilderness.
at pagdating nila dun sa promised land. Unfortunately, the original batch of Hebrew people that came out from Egypt, hindi po nakapasok sa promised land. Even Moses, no? Physically, hindi siya nakapasok doon. Si Joshua and si Caleb lang ang nakapasok ng promised land. But the original batch, lahat to nangamatay na sila doon sa wilderness. Kasi inabot sila ng 40 years doon na supposedly 1 week travel lang yon, pero inabot sila ng 40 years because of their disobedience. And bago pa po sila pumasok sa promised land, ay binigyan na sila ng Diyos ng mga panuntunan. At itong panuntunan na ito ay kailangan nilang sundin. Una, dahil ito ang gusto ng Diyos bilang kanilang hari. At sa pagsunod nila dito, ang buhay nila ay magiging maayos. Not necessarily walang struggle, not necessarily walang mga kakaharaping problema, but sa pagharap nila sa problema ay meron silang gabay para paano nila haharapin yung mga pagsubok, mga problema na darating sa kanila bilang bayan ng Diyos. Well, of course, ang ultimate goal ng ating Diyos ay upang gamitin ang bayang Israel to bless the nations of the world. Sila yung piniling tao ng Diyos para pagpalain ng Diyos ang buong sangkatauhan. Dahil mula sa kanila ay lilitaw ang manunubos na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Now, ito pong instructions na ito ay ibinigay ng Diyos para sundin, para tuparin, upang maging kalugod-lugod sila sa harapan ng Diyos. At ang instructions na ito ay masusubok lamang kung susundin nila kapag dumating na yung tamang panahon or tamang pagkakataon or sitwasyon na magagamit nila yon. So kung dumating yung pagkakataon na kailangan nilang gamitin o kailangan nilang i-apply yung instruction sa kanila at hindi nila ginamit, then nagkaroon lang sila ng head knowledge at hindi sila natuto. Dahil kung sila ay natuto doon sa instruction ng Diyos, ibig sabihin susundin nila yon at isasagawa. Ganon din po sa ating kapanahunan ngayon, ang ating pag-aaral ng salita sa ating mga Bible studies, ang pag-attend natin every Sunday, ang pag-attend natin every Friday, at ang pakikinig natin ng salita ng Diyos, tayong lahat ay binibigyan ng Diyos ng instruction. Tinuturuan tayo ng Diyos sa kanyang salita. Upang pag dumating yung pagkakataon na kakailanganin natin ito, o dumating yung sitwasyon na kakailanganin natin ito, ay magamit natin. At doon lamang masusubok kung yung ating pong natutunan ay, yung ating napakinggan ay talagang natutunan natin. Dahil malalaman lang natin na natutunan natin yon kung ito ay nai-apply na natin. Example po, kapag dumating, tayo'y tinuruan simula pa ng maging Kristiyano tayo hanggang sa ngayon, ay patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon ng magmahal sa kapwa. May apply lang ho natin ito kapag meron tayong kahalubilong kapwa natin. At may apply lang natin ito kung tayo ay malalagay sa sitwasyon na yung tao ay mamahalin ba natin o hindi sa anumang sitwasyon. Tinuruan tayo na magpatawad. Kailan natin i-apply yung pagpapatawad? Kung merong patatawaring tao. At kailan tayo may patatawaring tao? Kung merong nagkamali sa atin o nagkasala. Kasi kung wala hong nagkasala, walang nagkamali, wala naman tayong patatawarin. Tama ho ba? So, may apply lang natin yung natutunan na itinuro sa atin na tayo magpatawad kung may dumating na sitwasyon na merong taong nagkamali sa atin, nagkasala sa atin, at doon natin i-apply ngayon yung natutunan natin na tayo magpatawad. Ngayon, kung hindi ho natin mapatawad yung tao, for whatever reason,
then ibig sabihin no, ang nakuha lang natin ay head knowledge. Alam lang natin na dapat magpatawad. Pero kung hindi natin mapatawad, ibig sabihin no, hindi natin natutunan yung lesson na yon. Kaya po ang Diyos ay patuloy na nagtuturo sa atin para at nilalagay tayo ng Diyos sa sitwasyon. Maaring ang Diyos ang naglagay sa sitwasyon, maaring hindi ang Diyos, maaring tayo sa sarili natin, tayo ang naglagay dun sa sitwasyon na yon. Maaring ang pangyayari o ang ibang tao ang naglagay sa sitwasyon na yon. But the thing is whether ang Diyos ang naglagay sa atin sa sitwasyon or tayo mismo ang naglagay sa sitwasyon na yun sa sarili natin, sa pagkakamali natin, sa pagkukulang natin, sa pagkakasala natin, o ibang tao ang naglagay sa atin sa sitwasyon na yun. So ang question ho ay, yung natutunan natin for so long, ay paano natin, i-apply ba natin ito or hindi? No? So, gone are the days na tayo'y nagsisimba lang for the sake na makapagsimba. Yan ho yung pinanggalingan natin di ba? Na kaya lang tayo nagsisimba dahil namulat tayo na dapat nagsisimba. Pero nung tayo po ay na-born again, ay dito tayo naturuan sa salita ng Diyos. Na ang salita pala ng Diyos ay dapat inia-apply natin sa buhay natin. At may i-apply lang natin yung kapag nandun na tayo sa sitwasyon na kailangang i-apply yon. Katulad doon ng aking nabigay na example, may i-apply mo lang ang natutunang mong katuruan na dapat magpatawad kung may papatawarin. At mangyayari lang yon kung meron taong nagkamali sa iyo o nagkasala sa iyo at humihingi ng tawad. Kaya kung hindi ho natin mapatawad, hindi natin maunawaan yung tao, then I think we need to learn more. No? Kailangan pa tayong bigyan ng instruction ng Diyos. Kaya ito po ang ginawa ng Panginoon sa mga taong ito. 3 million people lumabas ng Egypt, magkakasama sila sa wilderness. And you could just imagine po yung napaka-uncomfortable ng kanilang sitwasyon. Madaling magkaroon ng mga alitan, madaling magkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil lahat sila irritable. Lahat sila po ay nasa hindi magandang kalagayan. Bilad sa araw at sila ay exposed sa magdamag ng hamog, ang lamig doon sa disyerto. Wala lahat ang convenience doon. Nakatira ka sa tent, ang kaliwat kanan, harap at likod mo ay buhangin, bundok, may mga mababangis na hayop, salat sa tubig, salat sa pagkain. So lahat to ng kumbaga yung napaka-uncomfortable ng kanilang kalagayan. Kaya sa tingin ko po mas madaling magkaroon ng iritahan sa isa't isa ang mga tao doon. Kung kaya't kailangan bigyan sila ng Diyos ng mga panuntunan kailangan nilang sundin. At kapag ito'y sinunod nila, magiging maayos. Hindi man libre sa problema, pero mas magiging maayos ang buhay nila. Pero pag hindi nila ito sinunod, then magiging magulo ang takbo ng buhay nila. Pagdating nila sa land of Canaan or sa Israel, may dadatnan na ho silang mga tao doon. Nandoon ang mga Jebusites, Canaanites, and lahat na ang Hittites, and lahat ho ng uri ng mga tao na hindi pa mananampalataya. So may mga tao na silang dadatnan doon. Isipin nyo, tingin nyo ba hindi magkakaroon ng resistance yun, yung mga tao na yon pag dumating sila doon? Parang bigla kang, ito yung 3 milyong tao pumapasok doon sa bayan na at sasakupin at titira doon sa tinitirhan ninyo na hindi nyo alam kung saan lupalop nang galing. Although napabalita na siyempre galing sila ng Egypt at sila ay papasok ng promised land. At sa katunayan no, hanggang ngayon ay pinag-aawayan pa ang land of Palestine. No? Dahil yung mga Hudyo ay sinasabi nila kanila yung lugar na yon, kanila yung bansa na yon,
Kaya lang may dinatnan na ho silang mga tao eh. Kaya imagine niyo po kung wala pa silang mga patakaran, panuntunan, batas na mga dapat sundin, eh di lalong ganong kagulo ang buhay ng mga taong ito. Ganong kahirap. Ano ho? So, kaya ito pong pinag-aaralan natin ito, bagamat ang ilan dito ay hindi siya directly applicable sa atin, pero yung principle na nakapaloob po ay applicable sa anumang kapanahunan, maging sa kapanahunan natin. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, nasa chapter 22 tayo, sa verse 15, ang sabi po dyan, if a man seduces a virgin who is not engaged to be married and sleeps with her, he must pay the bride price for her to be his wife. So isa sa mga patakaran, isa sa mga mispat, isa sa mga alituntunin na dapat nilang sundin. So ulitin ko lang ho, ang sabi diyan, if a man seduces a virgin who is not engaged to be married and sleeps with her, he must pay the bride price for her to be his wife. Now, ang kaisipan po ng mga Hudyo ay talagang ibang-iba sa atin, no? Kaya po katulad na rin po nung aking na-share nung last Friday na nung sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Peter, no, whatever you bind on earth will be bound in heaven, whatever you loose on earth will be loose in heaven. Uunawain ho natin siya kung paano siya nauunawaan ni Peter. Hindi sa kung paano natin siya nauunawaan ngayon. Kasi kay Peter ho sinabi yun eh. So kaya kailangan intindihin natin siya kung paano siya inintindi ni Peter at kung paano siya naiintindihan ng Panginoong Hesus nung sinabi niya yung kay Peter. Ganon din ho dito, na ito ay batas ng Diyos ibinigay sa Israel at unawain natin ito kung paano nila naiintindihan. Kasi kung iintindihin ho natin itong verse 15 na ito, sa pangunawa natin ngayon, hindi ho natin maiintindihan to eh. Dahil hindi ito applicable, kung titingnan natin, hindi applicable sa atin eh. Kasi tingnan nyo po, if a man seduces a virgin who is not engaged to be married and sleeps with her, he must pay the bride price for her to be his wife. So may nakapaloob na kultura sa larangan ng pag-aasawa. Sa kanila po kasi ay merong iba't ibang uri ng pag-aasawa. Ang isa po ay pwede mong bilhin ang mapapangasawa mo. Pwede kang bumili ng mapapangasawa. So kaya applicable ba sa atin ngayon yan? Pwede kang bumili ng mapapangasawa? Generally speaking, hindi ho eh. Hindi tayo bumibili ng mapapangasawa. Di ba? Now, ang isa pa pong paraan kung paano sila mag-aasawa ay makikipag-sex. So kapag nakipagtalik, pagka nakipagtalik po yung lalaki dun sa babae, then mag-aasawa na sila. Yun ay dahilan na para sila ay maging mag-asawa. Siguro somehow ito po ay nakuha natin eh. Dahil nung panahon po ng mga lolo't lola ko, ng mga nanay ko, naririnig ko sa kanila na kapag ang isang babae ay nagalaw na ng lalaki, kahit ayaw o gusto ng babae, ipapakasal na sila kasi naggalaw na siya. No? Hindi ko lang ho alam ngayon sa panahon natin kung ganyan pa rin. Pero kadalasan ganun eh, na kapag uso pa po yung tinatanan yung babae, pag tinanan yung babae, at nadidinig ko doon sa mga matatanda, wala daw buto na tinangay ang aso ng hindi nadilaan. No? Yun yung mga kanilang mga kasabihan noon eh. So ibig sabihin, kapag ang isang dalaga ay tinanan ng lalaki, hindi pwedeng nangyari na hindi siya naggalaw ng lalaki. Kaya whether siya ay ayaw ng babae or hindi, no? Ipinapakasal sila. So ito rin no ay isa sa mga dahilan kung paano sila papasok sa pag-aasawa. Ang isa naman po ay pinagkakasunduan at meron silang mga dokumento na pipirmahan at nagkakasundo ang mga magulang para sila ay mag-asawa.
Sa Israelita po, karaniwan, ang nag-uusap ay ang mga magulang. No? Yung tatay ang humahanap na mapapangasawa ng kanyang anak. At kung sino ang magustuhan, ang kakausapin ay yung magulang nung babae. At yung mga magulang ang nag-uusap, hindi man lang nagliligawan yung dalawa. No? Minsan nga po, may time pa na hindi sila nagkita nun lang. At dahil nagkasundo yung mga magulang, mag-aasawa sila. So, ganito po yung mga pamamaraan. So pick upin natin itong verse 15 na ito sa mga ganitong kultura. Sabi po dyan, if a man seduces a virgin who is not engaged to be married and sleeps with her, ibig sabihin po, naggalaw nung lalaki, yung babae, na dito daw po ang sabi ay virgin. Now, yung salitang virgin po dito, mga kapatid, ay sa Hebrew language, ang ibig sabihin niyan is assumed to be virgin. Okay? Assumed to be virgin. So, mapapatunayan lang na virgin siya kapag ka nagkaroon na sila ng pagtatalik. So, kaya dito po, if a man seduces a virgin, meaning assumed to be virgin, who is not engaged to be married and sleeps with her, he must pay the bride price for her to be his wife. So, the moment na naggalaw na po nung lalaki yon, sila ay pag-aasawahin na. Pero yung lalaki po ay magbabayad ng itinakdang halaga na tinatawag nilang bride price. So magbabayad siya. Bakit po magbabayad yung lalaki? No? Kapag nagalaw niya yung babae. Kasi po, pero mapapangasawa niya naman later on. Kasi po, kaugalian po ng Hudyo, ang pagiging virgin ng isang babae ay may value. Kaya po may bayad. So kahit mapapangasawa niya yun dahil nagalaw niya na, magbabayad pa rin siya. Kasi yung pagiging virgin ng isang babae ay meron pong value yon. Kaya merong halaga. Okay? Now, verse 16, sabi po dyan, but if her father refuses to give her to him, he must pay a sum equivalent to the bride price for virgins. Tumanggi yung tatay nung babae, kahit ba nagalaw mo na ayokong ipakasal sa'yo, ayokong maging asawa mo siya. Yung lalaki po ay magbabayad na yung tinatawag nilang bride price para sa isang virgin. Ibig sabihin, nung time na ginalaw nung lalaki, assumed to be virgin pa lang siya. Pero nung naggalaw po, ay napatunayan niyang virgin na siya, virgin talaga siya. Wala pang nakakagalaw na lalaki sa kanya. So, tumanggi po yung tatay. Okay? Tumanggi yung tatay. Ayaw kong ipakasal. Magbabayad pa rin po yung lalaki kahit ayaw ipakasal yung anak dahil nagalaw niya na. So, ibig sabihin, so ngayon napatunayan mo na virgin yung anak ko. Ayokong ipakasal sa'yo. Bayaran mo ko. Bakit ito babayaran? Bukod po doon sa dahilan na merong value yung pagiging virgin ng babae. Kasi sa susunod pong mag-aasawa yung babae, siya po ay magpe-present ng tinatawag na ALMA document. Ano po yung ALMA document? Yung ALMA document po ay isang dokumentong nagpapatunay kung siya ay virgin or hindi. So dahil nagalaw na siya ng lalaki at hindi pinayagang ipakasal, so yung susunod na lalaki na mapapangasawa niya, hahanapin po yung document. So pag nakita yung document, hindi ka na pala virgin So, kaya hindi ka na pala virgin Pero mapapangasawa pa rin kita, papayag pa rin ako na mapangasawa ka, kaya yun po yung dahilan bakit humihingi ng bayad yung tatay. Kasi nga, nagalaw na nung unang lalaki, pero hindi niya pinayagang ipakasal, nawala na yung virginity ng babae, kaya lalabas dun sa document, pag hinanap ng susunod na lalaki, hindi na virgin yung mapapangasawa na. Pero yung una, inassume lang na siya ay virgin, at napatunayan niyang hindi nga siya napatunayan nga na siya ay virgin, pero kaya lang hindi pumayag yung tatay. So malalagay po sa argabyadong kalagayan yung babae. So, ang katumbas nun, bayaran. No? Babayaran po yon. So, yun po yung ibig sabihin niyan dyan. Applicable ba sa atin?
Di ba? Parang ang hirap pong ihanap ng ano to kung saan magiging applicable sa atin. Now, but here is the thing mga kapatid. Ito po ay bagamat 4,000 taon na kasi ito eh. No, ibang-iba yung panahon nila, ibang-iba ang kultura nila. Kaya lang dito ay makikita po natin na ang Diyos ay naglalatag ng panuntunan, alituntunin na dapat nilang sundin para magkaroon ng kaayusan. Kapag hindi sinunod ang alituntunin at patakaran at batas ng Diyos, doon po nagkakaroon ng pagkakagulo. Kaya pag hindi nila sinunod to, ito ang batas ng Diyos sa kanila, magkakaroon sila ng malaking problema. Di ba? Now, taluno tayo sa verse 17. Sabi diyan, you are not to permit a sorceress to live. Ibig sabihin po, nung time nila, tapos na ho tayo dun sa mag-aasawa. Ibang ano na naman to, no? Ibang patakaran na naman to. Ito naman ay patungkol po doon sa may mga black magic, yung mga mangkukulam, yung mga mambabarang, no? Yung mga sorcerer. Ang hatol ho agad ng Diyos diyan ay kamatayan. So ibig sabihin, kapag sa kanilang kalipunan ay meron pong tao na nagpa-practice ng sorcery, ng pangkukulam, ng pangbabarang, ang hatol doon ay kamatayan. Ngunit, hindi po ibig sabihin na ito na, kunyari may nakita sila doon na patunayan nila na yun ay nangkukulam, yun ay nangbabarang, yun ay sorcerer, na kahit sino na lang ay papatayin siya. No? Ibig sabihin nun nito, yung babae o lalaki na, kasi karaniwan ho sa kanila ang mga sorcerer babae. Hindi lalaki, karamihan babae ho. Pero meron ding mga lalaki. Now, kapag nahuli siya, nalaman na siya ay nangkukulam, ang gagawin ho sa kanya, lilitisin pa rin yun. Dadaan siya sa proseso. At ang binigyan ho ng karapatan para siya ay patayin bilang kaparusahan ay yung leadership, yung namamahala po sa kanila noon. Kumbaga sa panahon natin, yung gobyerno. Hindi po kahit sino na lang pwedeng pumatay sa kanya kasi nangkukulam siya. So kaya ibig sabihin no, kung sa panahon natin, kunyari alam mo yung kapitbahay mo nangkukulam, hindi mo pwedeng basta na lang patayin yung kapitbahay mo. Kasi sabi sa Bible patayin No? Hindi po pwede yung ganon. Kahit sa kanilang kapanahunan, hindi po pwede yon. Na kahit na yung kapitbahay nilang tent, alam nila ay nangkukulam yon, nangkukulam yan, patay na kagad natin. No? Diba? Sa mga pelikulang napapanood natin, yung mga lumang pelikula, kapag nalaman na nangkukulam, sinusugod ng buong baryo, sinusunog yung bahay. Diba? Dahil nangkukulam. So, hindi po ganyan yan. No? Meron hong mga dapat silang prosesong daanan bago bigyan ng karampatang kaparusahan ng kamatayan yung pong nangkukulam sa kanila. So mahigpit na ipinagbabawal ho ito mga kapatid. Kaya i-apply natin sa panahon natin ngayon, wag na ho tayong pumasok sa ganito. Tayo po yung mga Kristiyano, baka may nagpapahula pa sa baraha. Baka ho may pumupunta pa dun sa Quiapo at nagpapabasa pa ng kanyang palad at inaalam ko ano magiging kapalaran niya, sino mapapangasawa. Yan po ay form of sorcery lahat yan. Baka tayo po ay naglalaro pa ng mga spirit of the glass. Baka tayo naglalaro po ng mga may kaakibat na black magic. Baka po yung mga anak natin na i-engage sa mga ganyan na pinapanood cartoons pero hindi natin alam meron pong element of sorcery. So mapagbantay ho tayo kasi ngayon cartoons na lang Di ba? Cartoons na lang ho ang nakikita natin. Tuwan-tuwa yung mga bata kasi cartoons. Pero may element of sorcery. No? So, isang halimbawa po na aliw ang maraming tao, yung Harry Potter. Di ba? Yung Harry Potter ho, yung aking apo ay sabi niya sa akin Dodo, it's not Harry Potter, it's Harry Potter. Bira yung apo ko, no? Diba? British na British hindi daw Harry Potter yun. Sabi ng apo ko sa akin, it's Harry Potter. So baka natutuwa ho tayo dyan kasi may mga cartoons at talaga namang may mga magical Pero napaka-demonic ho niyang Harry Potter na yan.
ng Harry Potter, no? Napaka-demonic niyan. At ang sumulat ho niyan ng libro na yan ay isang babae na engaged in Satanism, engaged in in black magic, engaged in in evil things. So, pero pinapalabas na napakaganda, 'di ba? Kasi na-entertain tayo eh. And sa mga bata, cartoons. Pero hindi natin alam na na-engage na pala tayo sa sorcery. Akala natin entertainment lang. So let us be very careful at mapandaya po ang kaaway. Ang kaparusahan ng Diyos diyan kamatayan. If anybody is caught practicing sorcery, ang sentence po diyan ay death. Hindi po papayagan ng Diyos yan. So kaya wag na ho tayo magbabasa ng mga horoscope. Baka may nagbabasa pa sa atin ng horoscope at tinitingnan ano ba ako? Aquarius ako kasi February ako eh. Ang mga Aquarius sa araw na ito ay magkakapera. Iiwas ka sa mga taong nakapula at uutangan ka niyan. Di ba? Baka may mga ganun ho tayong natutuwa naman tayo dahil yun ang nababasa natin sa dyaryo sa mga babasahin. Ngayon, ang dali na hong i-access din sa internet kung gusto natin. So, yan po ay a form of sorcery lahat ang mga bagay na yan. So, wag na ho nating entertainment. Okay? Verse 18, whoever has sexual relations with an animal must be put to death. Now, hindi ho ilalagay ng Diyos ito kung walang nangyayaring ganito. Ito po ay, bakit to? Kasi, yung dadatnan ho nila dun sa promised land, lalong-lalo na po yung mga Canaanites, ito ho ang practice nila, nakikipag-sex sa hayop. Mabanggit mo pa lang, nakakakilabot na. Hindi ba? Tapos, mo pa? Igagawin pa. And sa tingin ko po, hindi lang ito noon eh. Sa tingin ko hanggang ngayon ho, umiiral ito. Yung tinatawag nilang bestiality, na ang tao nakikipagtalik sa hayop. Can you imagine po? Ang tao nakikipag-sex sa baka? Di ba? Walang kaalam-alam yung baka, o anong ginagawa sa kanya. At ang karumal-dumal, no? Yun lang hong isipin natin at So, bakit sinabi ng Diyos ito sa kanila? Ibig sabihin dadatnan nila kasi yan doon sa promised land. Pinapractice ho kasi ito ng mga Canaanites. Nakikipagtalik sila sa hayop. Nakikipag-sex sa hayop. Anong tawag niyo doon sa mga tao na ganon? No? So whoever has sexual relations with an animal must be put to death. Kamatayan din po ang dito. Ang kaparusahan dito. Verse 19, anyone who sacrifices to any god other than Adonai alone is to be completely destroyed. So, kinasusuklaman din po ng Panginoong Diyos ang pag-aalay sa mga Diyos-Diyosan maliban sa Kanya. And ito ho yung dadatnan nila doon sa land of Canaan. Ano ho ang nangyari sa kanila? Kung ipa-fast track natin ang kasaysayan nila, na sila dito natangay sila Actually, ito po ang malaking dahilan kung bakit nagkaroon ng divided kingdom No, after na ma-unite ito ni King David, kung bakit ito nagkaroon na-divide ito into two kingdoms, nagkaroon ng southern kingdom at saka northern kingdoms. Nakita natin yung 10 tribes ng northern kingdom, kaya po sila nasakop ng Assyria because they practice ito pong mga pagsasacrifice sa mga Diyos-Diyosan. They disobeyed the Lord. No, yan po ang nangyari diyan sa kanila. 150 years later, yun naman pong mga taga-Southern Kingdom. And for all you know, yung pong 10 tribes of Israel na yon sa Northern Kingdom, wala pong kahit isang hari doon na lumabas na matino. Lahat may diferensya. Lahat to ay lahat ng hari doon ay naging suwail sa Diyos. Kaya po sila yung unang nasakop ng Assyria And then
hanggang ngayon ho, yung 10 tribes na yan ay hindi pa ho sila nabubuo. No? Yung Southern Kingdom after 150 years, pinagbigyan ng Diyos kasi sa Southern Kingdom, which is Benjamin and Judah, meron nung lumabas na 2 matinong hari eh. Kaya na-spare sila somehow. 150 years pa buhat ng masakop ng Assyria ang Northern Kingdom, no, bago nasakop ng Babylon ang Southern Kingdom, which is Judah and the tribe of Benjamin. So, bakit to? Dahil dito, sinuway nila kasi ito eh. Ang sinabi na ng Diyos sa kanila, anyone who sacrifices to any god other than Adonai alone is to be completely destroyed. At sinabi ng Diyos yan, mangyayari yan. Iniutos ng Diyos yan, ipinagbawal ng Diyos yan, gagawin niya yan. Napaparusahan sila kapag sila'y sumuway. Verse 20, you must neither wrong nor oppress. Ibang topic na po ito, no? You must neither wrong nor oppress a foreigner living among you, for you yourselves were foreigners in the land of Egypt. Now, kasi po, dahil nga sila, kumbaga, living in wilderness. And sa panahon ho nila kasi, napakataas ang pagtingin nila sa hospitality. Kaya nga, willing nga silang isacrifice ang sarili nilang mga anak eh, alang-alang sa bisita nila. No, sa atin walang gagawa niyan, di ba? Walang gagawa sa atin ngayon yan na completely stranger, hindi mo kilala, hindi mo kasan lupalop ng galing, di ba? Mas bibigyan mo pa ng priority kaysa sa sarili mong anak. Ay, napakahirap pong isipin, no? Pag ginawa natin yan, baliw tayo. Pero sa kanila hindi, mas priority ang foreigner. Mas priority po yung bisita kaysa dun sa sariling pamilya. So, kaya kapag ikaw nung araw ay hindi ka nag-entertain ng bisita, magiging cast out ka ng community. Hindi magiging maganda ang treatment sa iyo kapag ka hindi mo tinreat ng maayos ang mga bisita. So kaya ito po ay batas ng Diyos eh. You must neither wrong nor oppress a foreigner living among you. Sino itong mga foreigner? Ito po yung mga Gentiles, not necessarily mga Hudyo, kundi mga Gentiles po ito. So, ang dahilan ng Diyos, for you yourselves were foreigners in the land of Egypt. Verse 21, you are not to abuse any widow or orphan. Kaya yung po mga byuda, sino po ang byuda na rito? Sino po yung mga widow na rito? Kayo po ay nasa mataas na pagproteksyon ng Diyos. No? Napakataas ng pabor ng Diyos sa inyo. Kaya yung, although ang definition po kasi na ng widow sa kanila ay yung po talagang pag sinabing widow, talagang wala na pong pamilya na mag-aasikaso sa kanya. Wala nang mga kamag-anak. Kaya ang inaasahan ng Diyos, kapag meron hong mga widow, ang dapat mag-alaga sa kanila ay yung kamag-anak. Katulad po ng nanay ko. Ang nanay ko ay siya ay matagal ng widow, hindi namin pwedeng paalagaan sa ibang tao hanggat buhay kaming magkakapatid. No? Kailangan kami mag-alaga sa kanya. O hindi namin pwedeng dalhin sa home for the aged at paalagaan sa ibang tao habang kami ay malalakas at capable pa. Dahil pag ginawa ho namin yan, no, kakampi ng Diyos ang nanay ko. Ano po ang mangyayari? Ang sabi diyan, if you do abuse them in any way and they cry to me, I will certainly heed their cry. My anger will burn and I will kill you with the sword. Your own wives will be widows and your own children fatherless. Kapag hindi nyo inalagaan yung mga widow na yan o yung mga orphan, ano po ba orphan sa Tagalog? Ulila, no? Yung walang mag-aalaga, walang titingin sa kanila, walang kakalinga sa kanila. Pag hindi ho natin inalagaan sila, hindi natin sila kinalinga, lalo na't sarili nating magulang yan, mananaguto tayo sa Diyos eh. No? Ang sabi ng Diyos sa kanila, my anger will burn and I will kill you with the sword. Your own wives will be widows and your own children fatherless. So sino po ang sinasabihan? Yung tatay. Yung tatay ang merong responsibilidad. Di ba?
na para alagaan niya ang kanyang ang widow, ang nanay. Sa kanila po, nung time na yon, wala ho kasing ibang aasahan yung mga ulila na, walang ibang aasahan yung mga balo na kung hindi sila tutulungan ng community. Kailangan tulungan sila. Now, in our case, sa atin po, kung meron man dito sa atin at wala nang kamag-anak na talagang mag-aalaga sa kanila, totally talagang wala na silang maasahan, hindi pwedeng itakwil ng simbahan yan. No? Dapat to ang simbahan ang kumalinga sa kanila. Pero hindi rin naman po pwede na yung mga kamag-anak ay ipasa sa simbahan. O yan, member nyo yan, kayo mag-alaga dyan. Hindi po pwede yun. Kailangan sila ang may pangunahing responsibilidad na alagaan ang nanay nila. Okay? Arugain nila ang nanay nila. Ngayon, kapag dumating yung pagkakataon na nauna pa silang lahat na namatay, wala na mag-aalaga dun sa nanay nila, then dun lang ho papasok ang responsibilidad ng simbahan. So ganito rin ho sa kanila, no? Now, ito naman po sa verse 24, if you loan money to one of my people who is poor, you are not to deal with him as would a creditor, and you are not to charge him interest. Meron nung tao na lumapit sa iyo walang-wala, no? Kaya ho nangungutang yan dahil walang pera, walang pambili ng pagkain. Huwag na ho nating patubuan. Now, iba ho yung usapan kung ang inuutang sa iyo gagamitin niya sa negosyo. Okay? So kung ang perang inuutang sa iyo gagamitin niya sa negosyo, kasi magtatayo siya ng piggery, umuutang ng 3 milyon, paano mo? Patubuan mo. Pero kung lumapit sa iyo kasi wala na siyang pananghalian at bibili ng pagkain, huwag mo namang, ito ang 500, pagbalik niyan, 7 ha. So ang point to is, wag na nating pahirapan yung mahirap. Tulungan natin yung mahirap. Kasi kaya lumalapit yan eh. Nangungutang yan, walang pera eh. Pambili ng pagkain, pambayad sa ospital, or kung ano man pong pangangailangan, pahiramin natin, kung may kakayanan po tayo, wag na nating patubuan. Wag na nating bigyan ng interest. Yun po yung sinasabi dun sa kanila eh. No? Now, ang sabi po sa verse 25, if you take your neighbor's coat as collateral, you are to restore it to him by sundown. Because it is his only garment, he needs it to wrap his body. What else does he have in which to sleep? Moreover, if he cries out to me, I will listen because I am compassionate. Right? So, meron po mga nangungutang na parang collateral sa kanila nun, yung balabal eh. Sa atin no, panahon natin ngayon, di ba? Kung mangungutang, utang ako na 1,000. Ito, ang collateral ko, yung balabal. Ang gagawin ko dyan sa balabal mo, luma pa yan, di ba? So, sa kanila po kasi, dahil lalo na kapag whether tag-init o tag-araw, tag-init or taglamig, kailangan nila yung balabal eh. Lalo na sa kanila, mabuhangin, pang-cover nila yon eh. Yung mahirap po, yun na lang ang protection niya. Sa gabi, yun na lang ang magbibigay ng init sa kanya. Kaya lang, kinokulateral niya sa'yo para pautangin mo siya. Huwag mo nang kunin. Kung kunin mo man yung balabal, pagdating ng gabi, isoli mo kasi walang gagamitin yung tao. So, ang point ho ay, wag na nating gipitin yung gipit na. Madalit salita, gipit yan, tulungan na natin. Wag na nating patubuan yung ating pong pahihiram no pera. Alam ko po, marami sa inyo na ang nagpapahiram at dahil alam yung gipit yung kapatiran, hindi niya na nga ho pinababayaran eh, di ba? So, sige na, alam ko namang wala kang ibabayad, sa'yo na yan. Pagkawang gawa at kabutihan ng loob natin, hindi na natin pinababayaran. No? So, pero sa inyo naman po na nangungutang, although dinidiscourage ng Bible ang pangungutang, pero kung dumating po yung pagkakataon, talagang wala. No? At ito, wala kang iba magagawa kung di mangutang, bayaran nyo po. Sa inyong ipinangako. Kasi ang sabi rin ng Bible, ang hindi po nagbabayad ng utang ay wicked. Kapag ikaw ay nangutang hindi ka nagbayad, no? Wicked ang tawag sa iyo ng Bible. Nakakalungkot lang, di ba? Pagka tayo po ay nautangan, tapos nakikita natin yung tao hindi nagbabayad,
Naiuunawaan natin kung talagang wala-wala yung tao. Kaya lang kapag nakikita natin, pambira pa SM, pa Ibiya pa to. Nakita ko pa isang araw, daming kinakain doon sa Somo. No? Parang ihaw doon. Hindi ako naaalala nito. Di ba? Kita natin na pagdating ng Sunday, bago ang sapatos, naka-Nike. Tapos hindi tayo nababayaran. Kaya nagdudulot ito ng anong tawag dito? Ng friction sa magkakapatid. No? So, yung iba po hindi na lang attend na lang doon sa ibang simbahan. Dahil nandun yung pinagkakautangan niya eh. Lipat ako doon sa kabila, walang kakilala sa akin. Doon naman mangungutang, di ba? Tapos lipat na naman. So, ang tawag ko ng Bible diyan ay wicked. No? Kaya kung nangutang ho tayo, bayaran natin. Wala tayong pambayad ng bigla, di unti-untiin natin. Ipakita lang natin na tayo po ay nagbabayad. Kasi nung oras ng kagipitan mo, napaluwag ka eh, natulungan ka eh. Ngayon nagkaroon ka ng bayaran mo naman yung tao. Kahit ba meron siya eh. Pero ang point doon, bayaran mo. Di ba? And then verse 27, you are not to curse God and you are not to curse a leader of your people. Naku, mabigat ito ah. Sabi rito, you are not to curse God. Tapos may dinuktong ho, and you are not to curse a leader of your people. Never ever curse your leader. Alam niyo po ang leader, kami. Tao din ho kami, nagkakamali kami. Hindi naman ho kami Diyos eh. Hindi naman lahat ng oras ay minsan nabibigla din ho kami. Nagkakaroon din ho kami na may emotion din kami. Minsan nabibigla din kami sa sinasabi, hindi na namin napag-isipan, nabitawan na yung salita, nakasakit na ng damdamin, no? Huwag niyo naman ho kami sumpain. Kaming mga leader. Kasi yun naman nung sabi ng Bible, huwag niyong i-curse ang leader ninyo. So ibig sabihin yung mga leader, tao din ho yan eh. Nagkakamali din katulad nyo. Kaya, ito nga po di ba? Kapag hindi ka marunong magpatawad, dapat hindi ka pwedeng magkamali. Tama ho ba? Pag hindi ka makapagpatawad, dapat hindi ka magkakamali. Dapat hindi ka rin magkakasala. Pero ang katotohanan mo bilang tao, lahat tayo nagkakamali, lahat nagkakasala. Kaya tayo tinuturuan ng Diyos na tayo matutong magpatawad. Dahil lahat tayo nagkakamali. And never ever curse your leader. Tingin ko hindi lang ho yung leader. Never ever curse anyone. Di ba? Kahit kaming mga leader, we are not allowed to curse anybody. So, kaya ingat po tayo sa mga bibitawan nating mga salita at mapanganib po yan. Verse 28, tatapusin ko na po. Ay, sobra na ako sa oras. Tapusin ko na ho ito. You are not to delay offering from your harvest of grain, olive oil, or wine. The firstborn of your sons you are to give to me. So anong sinasabi po sa atin dito? Yung ating pong offering, yung ating tithes and offering. No? Yun po ang bilin sa kanila. Huwag niyong i-delay yan. At the moment na nandyan yan, you give it to God. Okay? You are to do the same with your oxen and your sheep. It is to stay with its mother 7 days, and on the 8th day, you are to give it to me. Now, may significance po yung 8th day sa mga Hudyo No? Bakit ika-8th day yung doon ibibigay? Verse 30, you are to be my specially separated people. Therefore, you are not to eat any flesh torn by wild animals in the countryside. Rather, throw it out for the dogs. So, ang hayop po na pinatay ng kapwa hayop, hindi pwedeng ipakain sa hayop na ino-offer nila sa Diyos. Kaya po dogs ang binanggit dito. So, ibig sabihin, kunyari yung kambing ko na matay, nilapa ng mabagis na hayop, hindi ko siya pwedeng ipakain sa baka. Kasi yung baka ginagamit sa pag-offer. Okay? Pwede ko siyang ipakain sa aso. Now, hindi ko siya pwedeng kainin as tao. Yung nilapa ng hayop.
So, yan po yung mga patakaran ng Diyos sa kanila, mga kapatid. Alright? So, tayo po ay tumayo at tayo po ay magsara sa isang awit at tapos tayo po ay